Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, inflation rate ng bansa nitong Oktubre bahagyang bumilis. Panguhuli ng galunggong sa Palawan nananatiling bawal. Panukalang palawakin ang termino ng barangay officials ikinasas sa Senado. House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon hinamon si dating Pangulong Duterte na dumalo sa Quadcom hearing. Mga botanteng may multiple registrations, makakaboto pa rin. 30 sports lalahukan ng higit 200 atleta sa Batang Pinoy 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Bahagyang bumilis ang inflation rate ng Pilipinas nitong nagdaang Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 2.3% ang inflation rate na mas mataas ng 1.9% noong Setyembre. Dahilan daw umano nito ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga non-alcoholic beverages. Kamara nagpatuloy sa pagdinig sa posibleng paggamit ng pondo ng OVP at DepEd sa umano'y maling paraan nito. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nagpatuloy ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd sa panahon ni VP Sara Duterte. Ayon kay Representative Romeo Acop ng Antipolo City, may mga maling liquidation documents na minumungkahi ng posibleng pagbulsa o maling paggamit ng pondo. Dito ipinakita rin ni Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing ang malaking pagtaas ng gastusin ng OVP mula 2023 hanggang 2024 kumpara sa mga nakaraang taon bago ang 2022. Dagdag pa riyan ipinaliwanag ni COA Audit Team Leader Fahad bin Abdul Malik Tumawis na ang dahilan ng pagtaas ng gastos ay dahil sa mga disaster relief operations at pagtatag ng mga satellite office ng OVP. Bunso nito na dismaya ang mga miyembro ng komite sa hindi pagdalo ng mga pangunahing resource person mula sa OVP dahilan upang maglabas ng sapina para sa kanilang pagdalo sa susunod na pagdinig. Binanggit naman ni Batangas Representative Jervil Loistro ang pahayag ni VP Sara na ang DepEd ang nagbibigay ng impormasyon sa militar at LGUs para sa usaping pambansang seguridad na ayon sa kanya ay taliwas sa mandato ng AFP. Itinampok din ng kongresista ang kawalan ng pagkakapareho sa lugar ng mga nakatanggap ng pondo at lugar kung saan isinagawa ang Youth Leadership Summit o YLS at Information Education Campaign o IEC. Bahagi rin sa naungkat sa pagdinig ang pag-amin ni DepEd Chief Accountant Runa Catalan na tumanggap siya ng buwan ng allowance mula kay Assistant Secretary Sunshine Fajarda at pinapirma siya sa mga liquidation voucher para sa 112.5 million pesos na confidential funds na na-withdraw ng asawa ni Fajarda. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Muling ipinaalala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nananatiling bawal ang panguhuli ng galunggong sa Northern Palawan. Aniya, ito'y upang protektahan ang mga isda ngayong panahon ng kanilang pangingitlog. Ang closed fishing season na ito ay nag-umpisa nitong buwan ng Nobyembre at magtatapos hanggang Enero sa susunod na taon. Sapat na family food packs o FFPs ang siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong mayroon na namang panibagong bagyo ang nabuo. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
sa pagiging handa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa bagyong Marce ay tiniyak nito sa mga lokal na pamahalaan na sapat ang supply ng family food packs o FFPs na ipapamahagi. Ayon sa DSWD, nasa higit 1 milyong kahon ng FFPs ang nakahandang i-deploy sa oras ng emergency disaster response. Nagbigay din si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng direktiba ukol sa pagpapabilis sa produksyon ng FFPs. Bukod dito ay patuloy din ang pagsubaybay ng ahensya sa kinakailangan ng mga nasalanta ng bagyong Christine at Leon. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy ang pagsasagawa ng relief operations at psychosocial support sa rehiyon ng Bicol na lubhang natamaan ng bagyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, napapanatili ni Typhoon Marce ang kanyang lakas habang kumikilos pababa sa karagatan ng Pilipinas sa silangan ng Hilagang Luzon. Inaasahan na magla-landfall si Marce sa Babuyan Islands o sa Hilagang Cagayan bukas ng hapon o sa Biyernes ng madaling araw kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Nasa Signal number 1 naman ng Batanes, natitirang bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Hilagang Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Hilagang Aurora. Inaasahang lalabas ng bansa si Marce sa darating na Biyernes. Susunod sa News Force. Vice President Sara dinipensahan ang pag-alis sa bansa ng Chief of Staff sa OVP. Kamara nagsagawa ng pagdinig sa panukalang 4Ps Parent Leaders Act. Panukalang palawakin ang termino ng barangay officials ikinasa sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Naniniwala si Senator Amy Marcos na mas magagampanan ng barangay officials ang kanilang tungkulin kung mas pahahabain pa ang kanilang termino sa 6 na taon. Makibalita sa usaping yan kay Daniza Lopez. Bagamat nalalapit na ang national at local elections, kasabay ang barangay at SK elections, sa susunod na taon ay ikinasa kahapon ng Senado ang panukalang 6-year term extension ng barangay officials. Sa kanyang sponsorship speech ay sinabi ni Senadora Amy Marcos, principal author ng Senate Bill 2816, na mas magagampanan ng barangay officials ang kanilang mandato kung hahabaan ang kanilang pag-upo sa posisyon. Aniya ang barangay umano ang mismong nagpapatupad ng mga layunin ng national government, kaya't napakalaking responsibilidad ang nakataya sa termino ng mga ito. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang co-sponsor na si Senador Bong Revilla at sinabi na ang 3-year term ay masyadong maiksi para magawa lahat ng barangay officials ang kanilang programa at proyekto. Ang sponsorship speech ukol sa panukala ay nasa second reading na at inaasahang pagdedebatihan at pagbobotohan sa susunod na itatakdang mga araw. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa pag-alis ng bansa ng Chief of Staff ng kanyang opisina. Ito ay sa kabila ng imbitasyon na dumalo sa pagdinig sa Kamara. Francis Riodique para sa detalye. Kinumpirma ng Office of the Vice President na aprobado ang pag-alis ng bansa ng isa sa kanilang opisyal. Ito ay matapos na matuklasan ng Kamara na umalis ng bansa ang Chief of Staff ng OVP na si Undersecretary Zuleika Lopez
sa kabila ng imbitasyon na dumalo sa pagdinig ukol sa paggamit ng OVP budget. Ayon sa inilabas na pahayag ng OVP sa isang social media post, personal at walang kinalaman sa trabaho ang pag-alis ng bansa ni Lopez. Nakapagsumite naman umano si Lopez ng mga kaukulang dokumento para sa mga babiyahing mga kawani ng gobyerno na aprobado ni VP Sara. Kabilang si Lopez sa 7 opisyal ng OVP na hindi dumalo sa imbitasyon sa pagdinig sa Kamara. Kaugnay ito ng investigasyon ng umano'y katiwalian sa paggamit ng pondo ng OVP. Dahil dito, posibleng arestuhin ang mga OVP officials kung hindi muling dadalo sa pagdinig dahil plano ng Kamara na mag-issue ng sabina sa kanila. Pagigit naman ng mga naturang opisyal sa kanilang position paper, may karapatan silang tumanggi sa mga imbitasyon sa Kamara ayon sa ruling ng Korte Suprema. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Hiniling ni Alice Guo na i-dismiss ang ilang mga kasong sinampa sa kanya sa DOJ. Kasama na dito ang perjury at falsification complaint. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nagtungo si Alice Guo sa Department of Justice kahapon para ipadismiss ang ilang reklamong isinampa laban sa kanya. Ito ay ang mga reklamong ukol sa perjury at falsification. Kaugnay ito sa isyu ng pagnotaryo ng counter affidavit ni Guo sa kasong qualified human trafficking na isinampa sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, walang kasalanan si Alice Guo dahil wala siya sa bansa, kaya naman wala umano siyang partisipasyon sa pagnonotaryo. Dapat aniyang silipin ang abogadong nagnotaryo ng naturang affidavit. Ang tinutukoy ni David ay si Attorney Elmer Galicia. Matatandaang lumabas sa investigasyon ng Senado na pre-signed ang huling pahina ng nasabing affidavit na pinaasikas umano sa kanyang sekretary. Ipinag-utos umano ni Guo na ikabit lamang umano ito sa ibang pahina ng dokumento. Naging kontrobersyal ang papel na ito dahil ang nakalagay na petsa ng pagnotaryo ay ang panahong nakaalis na ng bansa si Alice Guo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Poverty Alleviation sa House Bill No. 10388 o 4Ps Parent Leaders Act sa Isulan, Sultan Kudarat. Layunin ng panukala na bigyan ng kapangyarihan ang mga parent leaders bilang tagapamagitan ng mga kawani ng DSWD at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa kanilang komunidad. Dumalo sa pagdinig si Representative JCM Abalos II kasama ang higit 700 parent leaders mula sa iba't ibang bayan ng Sultan Kudarat. Ibinahagi ng ilang nominado ng Vendors Party List ang kanilang mga advokasya sa isinagawang election at oath-taking ceremony ng Association of Private Market and Slaughterhouse Operators of Quezon City nitong Martes. Ang kaganapan ibabahagi ni Princess Castro. Pagpapatayo ng mga satellite office. Yan ang tiniyak ng unang nominado ng Vendors Party List na si Maluli Pana sakaling mapabilang ang kanilang partido sa mananalo sa eleksyon at uupong kinatawan sa Kongreso sa susunod na taon. Isa sa advokasya namin na magtatayo kami ng satellite office sa bawat mga lugar na uunahin namin. Kasi po, base po doon, malalapitan nyo at sigurado pong makikita ng lahat ng mga vendors na mga tumulong sa atin kung nasaan po ang vendors talaga. So lahat po kami at makikita natin, base po sa aming advokasya, lahat po nang nandun sa aming advokasya ay masusunod din po. Ilan lamang ito sa mga pahayag na nabanggit ng Vendors Party List nitong Martes sa isinagawang seremonya ng halalan at panunumpa ng Association of Private Market and Slaughterhouse Operators of Quezon City Incorporated sa isang restaurant sa naturang lungsod. Kasama sa mga nanumpa si Lipana at presidente ng asosasyon na si Wilfredo Bonbon Aga at ang bisen nitong si Shred Santiago.
Binibigyang diin ng kaganapan ng pangako ng asosasyon na kumatawan sa mga interes ng mga market vendor at mga operator ng slaughterhouse sa lungsod. Sa kabilang banda, nabanggit din ng mga nominado ng naturang partido na isa rin sa kanilang tututukan sa Kongreso sakaling mailuklok ay ang pagpapabilis at pagpapadali ng proseso ng pagkuha ng mga permit sa pagnenegosyo. Bukod dito ay kabilang din sa kanilang plataporma ay ang pag-aralan kung paano tutugon sa epekto ng sakuna, partikular sa sektor ng agrikultura na makakaapekto sa supply ng mga produktong itinitinda ng mga negosyante. Samantala, matatanda ang naging kontrobersyal ang paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance ng social media sensation na si Deo Balbuena o mas kilala sa tawag na Diwata, kung saan maraming mga netizens ang tutol sa desisyong ito ng negosyante. Gayunpaman, hindi naman ipinagbabawal ng Commission on Elections ang pagtakbo ng mga sikat na personalidad dahil kanilang isinusulong ay ang pagkakaroon ng pantay na oportunidad para sa lahat. Princess Castro nag-ulat para sa One Media Network. Pangmatagalang solusyon. Yan ang isa sa mga platapormang naisipanukala ni dating Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sakaling palaring manalo sa susunod na halalan. Narito ang ulat ni Princess Castro. Sa muling pagnanais na makabalik sa Kongreso bilang kinatawa ng Distrito 4 ng lungsod ng Quezon, isa sa mga platapormang isinusulong ni Atty. Jesus Bong Suntay ay ang pagkakaroon ng pangmatagalang solusyon sa mga problemang kinahaharap ng distrito. Si Suntay ay dating nanilbihan bilang congressman noong taong 2022 sa ilalim ng ika-18 Kongreso at ngayon ay nagnanais na manilbihang muli sa dating posisyon sakaling manalo sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa datos ng United Nations Children's Fund o UNICEF, kabilang ang edukasyon, kalusugan at trabaho sa mga pinakaproblemang kinahaharap ng bansa sa kasalukuyan. Kaya naman isa sa mga nais na isulong ni Suntay ay ang pagpapabuti sa sektor ng pagtatrabaho kung saan layon niyang magkaroon ng training para sa mga mamamayan ng distrito upang malinang ang kanilang mga kaalaman patungkol sa pagtatrabaho maging sa pagnenegosyo. Ito ay dahil naniniwala ang dating kongresista na ang ayuda bagamat hindi masama ay isang pansamantalang tulong lamang at ang tunay na kailangan ng mga tao ay ang pangmatagalang tulong na kanilang magagamit upang mapabuti ang kanilang pamumuhay, umasenso at magkaroon ng progreso sa buhay. It was always my vision, diba, to teach people how the value of hard work. Sabi nga natin, kung gusto mo makatulong sa mga tao, hindi mo sila bibigyan ng isda, pero tuturuan mo sila paano mangisda. While okay yung mga pantawid na tulong, pansamantalang tulong, ang ating long-term goal is to be able to teach people, especially the underprivileged individuals in our community, to learn how to fish and learn how to work so that they could stand on their own. Bukod dito ay nais rin niyang tutukan ang sektor ng kalusugan kung saan pagpapabuti sa mga infrastruktura, pasilidad, maging ang pagdaragdag ng mga medical staff ay nais niyang isama sa national budget. At para sa epektibong pagpapaunlad sa kinabukasan ng kanyang distrito, kasama sa kanyang plataporma ang pagtugon sa kalidad ng edukasyon, mga infrastruktura at ang student loan program. Sa ilalim ng loan na ito, magkakaroon anya ng educational assistance kung saan magpapautang ang gobyerno para sa mga pangangailangang pinansyal ng mga estudyante at kanila itong babayaran sa oras na makapagtapos at makahanap ng trabaho. At ngayong papalapit na naman ang eleksyon, hawak muli ng taong bayan ang pasyang makakaapekto sa kinabukasan ng bayan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Hinamon ni House Assistant Majority Leader Jay Conghon ng Zambales si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee hearing sa Huwebes kung saan binigyang diin din niya na walang sino mang nakatataas sa batas.
Ito ay alinsunod sa pangako ng dating Pangulo na haharap ito sa komite pagkatapos ng undas. Samantala, sinabi ng mga mambabatas na may posibilidad na irekomenda ng mga abogado ng dating Pangulo ang play safe strategy na hindi daluhan ng pagdinig sa Quadcom para maiwasan ang self-incrimination. Ayon naman sa ibang mambabatas, kung sakaling dumalo si Duterte, lubos itong makatutulong sa mga miyembro ng Kamara upang makakuha ng mga tiyak na sagot hinggil sa investigasyon sa extrajudicial killing. Susunod sa News Sports. NCRPO naitala ang pagbaba sa bilang ng mga kaso ng krimen sa Metro Manila. Mga botanteng may multiple registrations makakaboto pa rin sa 2025 elections. Japan's iconic Mount Fuji nananatiling walang snow sa kauna-unahang pagkakataon. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Sports. Hindi pagkakaitan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga botante na may maraming registrations na makaboto sa susunod na halalan. Ibig sabihin, papayagan pa rin ng COMELEC na makaboto ang mga ito na bagamat buburahin ng may multiple registrations, magtitira umano ang ahensya ng isa sa kanilang naparehistro. Kamakailan ay iniulat ng COMELEC na ang automated fingerprint identification system nito ay nakapagtala ng 1 milyong rehistradong botante na may doble o maramihang rehistrasyon. Philippine Economic Team hinikayat ang mga British investors na mamuhunan sa Pilipinas. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Hinikayat ng economic team ng Pilipinas ang mga negosyanteng British na mag-invest sa bansa na may pangakong magbigay ito ng makabuluhang balik at mga oportunidad para sa paglago ng kanilang mga negosyo. Sa kanyang talumpati sa Philippine Economic Briefing sa London noong ika-31 ng Oktubre, sinabi ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na Pilipinas ang isa sa mga lugar upang palaguin ang kanilang mga negosyo. Dito binigyan din ni Recto ang matatag na pamahalaan, malakas na potensyal ng ekonomiya at unti-unting pagbaba ng inflation bilang mga pangunahing salik sa magandang klima sa pagnenegosyo. Tampok rin sa nasabing talakayan ang mga proyekto sa Public-Private Partnership, Philippine Digital Infrastructure at National Broadband Program na magpapalakas sa ekonomiya. Kasama rin sa pulong ang mga opisyal ng NEDA, Department of Budget and Management, Bangko Sentral ng Pilipinas at mga pribadong sektor mula sa Citigroup. Ang nasabing panel discussion sa pagitan ng mga bansa ay nagbigay diin sa inobasyon at pamamaraan sa pamumuhunan para sa hinaharap ng bansa. Kabilang dito, nakiisa rin ang ilang lider ng negosyo sa Pilipinas upang makipagsanib puwersa sa mga British investor para sa mas malalim na ugnayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mayroong pagbaba sa bilang ng mga kaso ng krimen sa Kalakhang, Maynila. Base sa datos, nasa higit 7,000 na lamang ang kabuuang bilang ng mga krimen na dating nasa higit 8,000. Pagbibigay diin ng NCRPO, ito'y dahil sa epektibong strategic deployments ng ahensya kasabay ng digital policing efforts sa pangunguna ni Police Brigadier General Sidney Hernia.
Balitang pandaigdigan, sa unang pagkakataon sa loob ng 130 taon, ngayon lamang hindi nabalot ng niebe ang tanyag na Mount Fuji, isang active stratovolcano sa isla ng Honshu, Japan. Ito ay marahil dahil sa kasalukuyang nararanasang hindi pangkaraniwang mainit na temperatura sa naturang bansa. Ikinagulat naman ito ng marami dahil karaniwan itong tanyag na puntahan ng mga turista dahil sa nakapalibot na niebe sa tuktok ng mataas na bundok na nagsisimula tuwing unang linggo ng Oktubre. Tatlumpung disiplina ng larong pampalakasan ang lalahukan ng higit 200 atleta mula sa iba't ibang probinsya at munisipalidad sa bansa ang maglalaban-laban para sa Batang Pinoy National Championships 2024. Ilan sa mga bagong sport na dapat abangan ay ang jiu-jitsu, obstacle course at courage, habang nagbabalik naman ang disiplinang soft tennis. Ang kompetisyon ay tatakbo simula ika-23 hanggang ika-28 ng Nobyembre sa Puerto Princesa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, inflation rate ng bansa nitong Oktubre bahagyang bumilis. Panguhuli ng galunggong sa Palawan nananatiling bawal. Panukalang palawakin ang termino ng barangay officials ikinasas sa Senado. House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon hinamon si dating Pangulong Duterte na dumalo sa Quadcom hearing. Mga botanteng may multiple registrations, makakaboto pa rin. 30 sports lalahukan ng higit 200 atleta sa Batang Pinoy 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.